Ayun, okay KJX, kamusta kayong lahat at sumusubok tayong gumawa ng ating pattern ngayon. Pero kung mapapansin nyo mga idol, na-break yung 43,300 natin kagabi, tama ba mga lods? Na-break siya, no? Pumalo siya ng 43,500. 20, okay? 20 ba? So, 91. Pero I think, ano lang yan, 43,500. And, checking lang tayo din, no? Nung ating mga graph lang. So dahil susubukan nating pumasok, rest day natin sa susunod, then titingnan lang din natin yan. Divergence. Okay. So, sakto. Sakto ba? Okay. Parang dun nga, no? Sa 43,500 mga idol. So, ito yun, no? So, I think pag na-break to, tong maliit na to, no? 42,500, pumalo yan ng 42,500. Siguro magkakaroon ng drop ng konti yan mga lodi. So barya-barya lang mga idol, no? 43,500 I think. Ito 43,000. So ibig sabihin 4 hours time frame, pag pumasok dito yan, ang magiging support natin dyan is 42,600. Okay. So susubukan ko tong pattern na to. Pag pumalo ng 43,520, ano tayo? Maglo-long position tayo dyan. Pero ang pinaka-long position natin, banda dito na sa 39,800. Dito tayo kukuha ng long position na mataas yung leverage dyan. Pero dito, wala. Naglalaro lang to mga idol. Kaya pinipilit ko na subukan, aralin, yung mga ibang pattern na nakikita ko kung ano yung nangyayari. Kung ano yung tama. Pero ito, I think siguro papasok to. So, pag bumaba to ng 42,500, susubukan ko Susubukan ko mag-enter ng short. Pero pag 43,520, maglo-long position tayo. Okay? And, subukan natin kumuha ulit ng isa pa. Kumuha pa ng isa pa na ETH. I think ETH. Kasi lagi ako nagkakamali mga idol, no? Sa ETH mga lodi, no? Ang dami nagkasabing babagsak ang BTC, no? Pero ang pagbaksak ng BTC, ang sabi naman nila is hindi hanggang dulo, no? Hindi hanggang dulo ang bagsak niyan. I think hanggang 40,000 yung sinasabi nila. No, pero kapag pumalo ng 39,800 diyan, magti-take ako ng long mga lodi, no? So yun ang gagawin ko. Pero siguro high margin na gagamitin ko, 150 USDT, which is 7,000 pesos, 7,500 to 8,500 or 8,000 pesos yung gagawin natin puhunan. And then long position na ako niyan. Wala nang patayan yan pagdating dito sa 39,800. Sunog kung sunog na yan mga lodi. And then ETH mga idol, alam nyo sa totoo lang, hindi talaga ako marunong sa ETH. Lagi akong sablay dito. Pero ang lagi ko nakikita dyan mga idol, ito yung napupuna ko dyan. Yan, yung dalawang kolokoy na yan, no? So, gusto ko dyan pumasok mga lodi. Hindi ako papasok dito, pero susubukan kong pumasok dito sa area na to. So, dito. Check lang tayo. ETH. Checking. 400. 2,394. 400 I think. Pinaka support natin 400. Lapit pa natin, hindi ko makita. Area na. Okay. Dito mataas na to. 2,451 na to. Sa area na yan. 2,434. So, 2,434 dito sa ETH. Susubok ako dito mag-short. Once na na-break yan, 2,434. 2,434. Okay ba? Tama ba?
O yan, 2,434. Tapos dito, maglulong tayo sa 2,400. 2,404. Pag hindi na break, no? Pag hindi na break yan, 2,404 tayo. Pag hindi na break, lilipad for me. Pag na break tong 2,434, babagsak yan. So hanggang, I think, 2,436, 2,434, magkalapit lang to. Possible dump, tapos biglang lilipad. Pero pwede na siguro dito. Pwede na ako dito pumasok siguro. Kapag buwan loob ko, papasok na ako dito ng long position. Dito pagka hindi. Pagka hindi buuin loob, no? So, susubukan ko dyan mga lodi, no? So, ayan yung ating, for me, ayan yung TA ko ngayon, mga idol. So, dito susubok tayo ulit sa BTC ng 43,520. So, susubok tayo dyan ng going up, no? Pag na-break yung resistance natin. And then dito, 42,500. Susubok tayo dyan. 42,500. Mag-short position tayo dyan. Hanggang 41, mga lodi, no? So, yun. Yun lang ang ating TA ngayon. Sa mga gustong pumasok sa BitGet, mga lodi, at sumabay sa amin. Ito yung ating Telegram, mga idol, no? Tingnan nyo yung community natin. Ito, 11. Ayan, no? Puro profit, oh. 28%, 5%. 28% din, isa lang naman yun. So may mga nagbibigay din ng ibang TA, hindi lang ako. So ayun, so solid yung lipad, 7%. Ano pa ba? 72%, 30%. Dami din nagpo-profit, no? Parang masaya yung grupo natin ngayon eh. Pero hindi lang naman ako yung pinapakinggan nila, kundi yung iba din na nagbibigay ng TA sa kanila. Ayan, si Blue Diamond, si CM, si Limen, no? Yan yung mga nagbibigay ng tawag dito ng signal sa group natin, no? Solid yung mga yan at nakakatuwa mga idol. And then ito, kung makikita natin sa Watchers Guru naman, kung mapapansin natin, ang laki na rin ng hawak ng ETF, no? Ang laki na rin ng hawak ng BlackRock, no? Sa Bitcoin, no? Marami na rin siyang naka-hold. So ito just in January 13, ano ba ngayon? January 17. So, tingnan natin yung news ngayon dito. 14 hours ago, spot Bitcoin ETF trading volume, 9.4 billion in its first 3 days, mga lodi. Ang lupit, no? Yan yung volume ng Bitcoin, mga idol, no? Yan yung volume ng Bitcoin sa loob lamang ng 3 days, mga lodi. No, kaya medyo hype ang Bitcoin eh. Pwedeng bumaba, pwedeng bumagsak, pero open yung trade. Pero marami pa rin talagang totally bullish, mga lodi, no? So, teka. Umababa to 540. Ang ETH pala yan, sorry. Sa BTC tayo. No, sa ETH, ito yung ating trigger line. Pero, Bitcoin, dito tayo. So, tingnan natin lahat bukas, KGX, kung ano mangyayari sa trade natin. Mga lodi, kung mapapasok ba yan. Kung ano yung nilagay kong graph ngayon, yan yung ipapakita ko bukas, mga lodi. Kahit sa ETH, kung ano yung pinakita natin graph, tignan natin kung papasok yan dyan or hindi, mga lodi, no? So, pwede kayong mag-short position pero low leverage, mga idol, kung papasok dyan. Ako, pero tingin ko masyado pa maaga, mga lodi. Yung lumipad yung BTC nung masyado pa maaga. Hype lang talaga ng ETF yon, mga lodi, no? So, papunta tayo sa halving ngayon. So, lahat sa historical chart, lahat ng papunta ng halving bumababa, mga lodi, no? So, kaya ingat lang, mga idol, sa mga ginagawa natin. Doon naman sa mga tropang nakasubscribe sa atin, paki-like lang yung channel yung video natin, mga idol. Malaking tulong na yun, mga lods, no? Saludo sa lahat, KGX. Magandang gabi sa inyo lahat.